Yan, manalangin po muna tayo. Lord, salamat Panginoon sa oras na ito, sa gabing ito na kami po ay magkakasama. Dalangin po namin, O Father God, ang pagsama ng banal na Espiritu. Patuloy niyo po kaming gabayan, turuan, tulungan sa pag-aaral niyo po mga salita. Let your name be lifted up. Let your name be exalted and high. In Jesus' name we pray. Amen. Ang ating pong topic 194, Embracing the New Year with God's Guidance. Kukahanin po natin yung ating main verse sa Isaiah chapter 43 verse 19. Sabi po dito ng salita ng Diyos, See, I am doing a new thing. Now it springs up. Do you not perceive it? I am making a new way in the wilderness and streams in the wasteland. Sa Tagalog, masdan mo, ako ay gagawa ng isang bagong bagay. Yan, kasi papasok na po tayo sa panibagong taon. Ito'y nagaganap na, hindi mo pa ba nakita? Gagawa ako ng isang daanan sa gitna ng disyerto at magkakaroon ng ilog sa lugar na ito. So this is very prophetic. Ayan. So ito po ay sinasabi sa atin ng Panginoon na ang Lord merong magandang bagay na inilalaan, ginagawa sa buhay po natin. At sabi ng Lord, even yung mga bagay na impossible, katulad ng paggawa ng isang daanan sa gitna ng disyerto at pagkakaroon ng ilog sa disyerto, di ba? It might be impossible, pero everything is possible sa Panginoon. So maaring sa buhay natin, may mga problema tayo, may mga challenges, may mga deserts of life, 'di ba? Sabi dito, kayang-kayang gawa ng Lord ng kaparaanan. Kayang-kaya ng Lord na mag-provide ng mga pangangailangan po natin. So magtiwala lang tayo sa Panginoon. So sa ating introduction, the new year is often seen as a fresh start. Di ba laging ganyan? A time to set goals, nagre-reflect on the past, at nag embrace ng mga bagong opportunities. Laging ganun, we look forward for the next year, sasabihin natin babawi na lang ako sa next year, and then susulat ko yung resolution, yung mga babaguhin ko, yung mga next plan ko for the next year, doon ko siya sisimulan. Sa ating mga mananampalataya, it is more than resolutions. Yan. It is about aligning our hearts with God's will. At sabi ko nga sa inyo, that's very difficult. And even ako nasa pastoral, so andyan pa rin talaga yung struggle, yung challenge na ma-align yung ating puso sa kalooban ng Panginoon. Kasi di ba katulad ng pinreach ko kahapon sa church, minsan kasi clear naman sa atin ang sinasabi ng Lord we listen to God, napapakinggan natin yung voice of God. Very clear sa atin yung word of God. Pero minsan, meron tayong mga actions na ginagawa na hindi kalooban ng Panginoon. So sana this new year, doon tayo mag-focus, ma-align natin yung ating mga puso sa kalooban ng Panginoon. Not our will, kundi yung kalooban ng Lord sa buhay natin. So as we step into another year, we are reminded that God is the one who makes all things new. Yan. So yan ha, laging gusto ko emphasize sa inyo church na it is the Lord God who make things all new. Hindi dapat tayo nakadepende sa isang activity, sa isang event, sa isang tao, 'di ba? Sa isang simbahan, sa isang leader, kundi dapat nakatingin tayo sa Panginoon because the Lord God makes all things new. Our hope is not in our own strength. Yan. So minsan kasing iba, alam ko kayang-kaya ko yan. Gagamitin mo yung sarili mong effort, sarili mong kalakasan. Pero dapat doon tayo nakaangkla yung ating pag-asa sa pangako ng ating Panginoon. Kaya mahalaga that we study the Word of God. At kung ano yung napakinggan mo na pangako ng Lord sa buhay mo, panghawakan mo at lakaran mo in obedience to the will of the Lord. Yung Isaiah chapter 43 sa ating pong historical background, of course, it was written by Prophet Isaiah during a time when Israel faced exile and despair. Kasi 'di ba in the Old Testament time, gumagamit ang Lord talaga ng mga prophets kapag meron siyang gustong ipahayag, even yung pag-comfort sa mga Israelites, ginagamit ang Lord yung mga prophets. And even up until this time naman, meron tayong tinatawag na prophetic gifts. Ako meron akong ganung prophetic gifts. Ginagamit ng Panginoon yung mga regalo ng prophetic para sa ganitong kaparaanan. Yan, kapag may mga tao na nade-discourage, so we can use that gift to encourage other people. Kapag merong nakakaramdam ng abandonment, ng hopelessness, kailangan ng direction, ng instruction from the Lord. So, ginagamit ng Lord yung mga ganong giftings. Dito, yung time na to,
the people were discouraged. They feel abandoned and then hopeless sila. Pero yung Panginoon gumamit ng propeta sa Isaiah. The Lord assured them that He was still at work. Yan. Kasi ganun kasi ang Panginoon. Akala natin kapag may mga hindi maganda nangyari sa buhay natin, nadi-discourage tayo, 'di ba? Nalulungkot tayo. Kala natin hindi natin kasama ang Lord. Kala natin pinabayaan na tayo ng Panginoon, hindi kumikilos ang Panginoon. Pero dapat andun yung assurance natin in faith to God that the Lord God is still at work. The Lord God is able to bring restoration, is able to bring deliverance, and new beginnings. Di ba? Minsan kasi we feel guilty, ang dumi-dumi na natin, ang dami nating kasalanan, so we cannot start anew. Pero tandaan natin, the Lord is offering us new beginnings. And then kung may mga pain ka, mga kasalanan ka, na you feel hindi ka pa nade-deliver, the Lord is able to deliver you. Even the relationships, mga nasirang relasyon, the Lord God is able to restore that relationship. Yung konteksto ng binasa po natin, it reminds us that even in seasons of uncertainty, pag sinabing seasons of uncertainty, hindi mo talaga alam. Kasi may mga bagay naman sa buhay natin na medyo predictable, di ba? Pero marami ding seasons in life natin na uncertain tayo. We're giving our best. We keep worshiping the Lord. We are trying to be faithful. We're trying to be hopeful. Pero hindi pa rin tayo certain what will happen. Pero remember, the Lord is faithful to create new paths and provide fresh hope. So yun po yung maganda. Kahit mga may bagay na hindi posible sa atin, we feel things are impossible, hindi natin alam ang dapat natin gawin, may mga doubts tayo, may mga questions tayo, isurrender lang natin sa Panginoon. And the Lord will do the rest. So kapag nilet go natin, nilagay natin sa paanan ng Panginoon, that's the time na pinapakita natin na Lord, hindi ko talaga kaya. So I needed you. Ang kailangan lang ng Lord sa atin is for us to be faithful to God, to trust the Lord. Amen. Yan. So 3 points ang gusto ko pong iwanan sa atin tonight for before the year ends. Number one, God gives new beginnings. Ayan. So alam natin yung example nito, si Noah, 'di ba? Kung babasahin po natin yung Genesis chapter 8 hanggang chapter 9. After the flood, God gave humanity a fresh start, establishing His covenant with Noah. Siyempre, hindi na naman uulitin yun ng Panginoon. It's biblical, kaya nga merong rainbow, di ba? Sinabi ng Lord, hindi niya na uli gugunawin ang mundo sa pamamagitan ng flood. Pero during that time, kailangang mag-restart, kailangan mag-fresh ano ang humanity kasi nga sobrang ubod na ng kasalanan during that time. At nakipag-covenant nga ang Panginoon kay Noah. Kaya nagkaroon ng new beginning ang humanity in the time of Noah. Ang lesson dyan, just as God gave Noah a new beginning, He offers us renewal each year and each day. Yun, kasi spiritual pong ibig sabihin yan, hindi naman literal na, okay, tatawagin ako ng Lord, magtatayo ako ng araw ko, tapos gugunawin ang mundo, ganun kaka-special sa Panginoon. Hindi naman po laging ganoon. Ang point yan in the spirit, yan, so the Lord is also offering us spiritual renewal every year. And even hindi lang every year, kundi daily. Daily surrender to God, daily renewal. Kaya nga sabi, di ba, kailangan magkaroon tayo ng renewing ng ating minds. At mangyayari lang yun sa pamamagitan ng pag-aaral ng salita ng ating Panginoon. So basahin ko po yung main verses dun sa Genesis chapter 8, verses 15 to 19. Sinabi ng Diyos kay Noe, lumabas ka na sa barko. So ito po yung tapos na po yung flood, patay na po yung mga tao, even yung ibang mga creations ng Panginoon, and then yung family na nga lang ni Noe yung natira. So lumabas ka na sa barko kasamang iyong asawa, mga anak at mga manugang. Palabasin mo na rin ang lahat ng mga hayop na kasama mo, maamo at mailap, gumagapang at tumalakad sa lupa at pati ang mga ibon. Hayaan mo silang dumami at manirahan sa buong daigdig. At lumabas na nga si Noe at ang kanyang asawa, mga anak at mga manugang. Gayon din sunod-sunod na lumabas ang lahat ng hayop, mailap at maamo, lahat ng gumagapang at lumalakad, pati ang mga ibon ayon sa kani-kanilang uri. So nagkaroon ng fresh start. Nagkaroon ng new beginning. Again, the Lord God is able to give us new beginnings, katulad na nangyari kay Noah. Yung point number 2 natin, more than the Lord is able to give us panibagong simula,
The Lord renews our strength. Yan. Katulad na nangyari sa Israel in the wilderness, Exodus chapter 16. The Lord God provided manna daily, showing His faithfulness to renew their strength. Kasi di ba naroon sila sa ilang after sila umalis from Egypt, nagwander sila in the wilderness pero hindi naman sila pinabayaan ng Panginoon. So every day pumapatak na lang yung mana, 'di ba? Then yun yung kanilang kinakain. Then dumating sa time nagsawa sila, gusto nila ng karne, so binigyan ng Lord ng pugo itong mga Israelites. So the new year reminds us to depend on God's daily provision and strength, not on our own. Yan. So yan ha, nire-remind tayo ng Lord na kung ang Lord naging faithful sa atin kahapon, kanina may kinain tayo, 'di ba? The Lord is also faithful to us in the coming days and even in the coming years to come. Andun yung kanyang daily provision, hindi lamang in the physical provision, kundi even yung kalakasan na kailangan natin. Again, the strength that we needed is not only in the physical, not only a physical strength. Pero sabi ko nga sa inyo, 'di ba, meron tayong kaluluwa, meron tayong emotions, 'di ba? And even our spirit. So kailangan po humihingi tayo ng guidance in the spirit para maging spiritually mature tayo, 'di ba? Magkaroon tayo ng fire, ng passion, ng compassion to other people. Again, not on our own. Hindi tayo magdepende sa sarili nating kakayahan, sa sarili nating abilidad, kalakasan, knowledge, and wisdom. Sabi ng Exodus chapter 16 verse 17 to 18, namulot nga ang mga Israelita, may kumuha ng marami at may kumuha ng kaunti. Ngunit nang takali nila ang kanilang nakuha, ang kumuha ng marami ay hindi lumabis. At ang kumuha ng kaunti ay hindi naman kinulang. Sapat lang sa kanila ang kanilang nakuha. Imagine every day, sapat ang grace ng Lord, ang provision ng Lord enough. 'Di ba? Yung tinapay na nakukuha nila na bumabaksak mula sa kalangitan enough for that day. And then bukas anong gagawin nila? Kukuha na naman sila, mag-iintay na naman sila ng patak from heaven para may makain sila. So alam nyo ganun ka-faithful ang Lord. Hindi mo ba na-realize yun? Minsan may mga times na akala natin wala na tayong provision, wala tayong pera, di ba? Pero yung provision ng Lord is always there on a daily basis. Hinihingi lang talaga sa atin ng Lord yung pagtitiwala natin sa Kanya. At alam nyo ba, nareklamador ang mga Israelites. Yan, kinukwento ko nga sa inyo, ako minsan ganun, pag nagde-devotion ako, nagko-quiet time ako, nagtatanong talaga ako kay Lord, nagrarant ako minsan kay Lord, nagrereklamo ko kay Lord. Minsan maganda rin naman yun. Kung may mga concerns ka, may mga struggles ka, may mga questions ka, you can do that. Ang nangyari sa Exodus chapter 16 verse 11 to 13, ayan, sinabi ni Yahweh kay Moses, narinig ko ang reklamo ng mga Israelita. Kasi sawang-sawa na raw sila sa mana. Sabi nila, mabuti para bumalik na lang sila sa Egypt. Kasi doon daw may sibuyas, merong garlic, 'di ba? Ang dami nilang nakakain. Hindi nga naman katulad sa ilang, puro mana na lang yung kinakain nila. So nagreklamo itong mga Israelites. Hindi nila naisip yung kanilang kalagayan sa Egypt na sila'y alipin doon, 'di ba? Ang naisip nilang, naalala nila yung kinakain nila nung sila ay naroon pa sa Egypt. Kaya sabi dito, sabihin mo sa kanila na sa pagtatakip silim, bibigyan ko sila ng karne. Sa umaga, bibigyan ko sila ng tinapay hanggang gusto nila. Sagay malalaman nilang ako si Yahweh ang kanilang Diyos. Nang magtakip silim, dumaksa sa kampo ang napakaraming pugo. Kinaumagahan naman ay makapal na makapal ang hamog sa paligid ng kampo. So pinadalhan ng Lord, imagine ganun ka-faithful ang Lord, no? Meron ng mana, then may pinapadala pa siyang karne, pugo, at yun yung kinakain din ng mga Israelites. So the Lord is faithful. Even may mga pinagpe-pray tayo, may mga desire tayo, the Lord is able to listen to us. Yan. Yung last point ko, God calls us to forget the past and press forward. Yan. Ako naniniwala, maaring hindi lang this year, in the past years, previous years ng lives po natin, may mga tao na nakasakit sa atin. May mga pangyayari ng buhay natin na nasaktan tayo, 'di ba? Nalungkot, 'di ba? Hindi man tayo exempted talaga diyan. Even ako na experience ko rin 'yan. Pero the Lord is telling us to forget the past and press forward. May mga relationships na nasira, 'di ba? May mga tao na umalis, 'di ba? May mga mahal ka sa buhay na pumanaw, 'di ba? Hindi tayo exempted diyan. Pero katulad ni Paul sa Philippians chapter 3, 13 to 14, Paul encourages believers to forget what is behind.
and strain toward what is ahead. So, kalimutan mo na yan. Forget the past. Siyempre may natutunan ka dyan, i-apply mo what you have learned para mas maging wiser ka, mas maging better ka, hindi naging bitter ka because of nangyari sa'yo in the past. Mas maging better ka, mas maging spiritually mature ka. Kasi minsan yung nangyayari sa atin in the past, it becomes testimony to other people na kailangan din pala nila ng encouragement, and then makakakonect sila sa'yo, makaka-relate sila sa experiences na nangyari sa'yo in the past. Again, strain toward what is ahead. So ang lesson dyan, embracing the new year means letting go of past failures and pressing toward God's calling. Minsan di mo na kailangang i-overthink or i-analyze, ako ba ang at fault, ako ba nagkamali, ang sama-sama ko kasi, ang nagigilty ka, you feel shameful of what happened in the past. Hindi ka na kailangan mag-dwell doon in circle ng paulit-ulit in your past failure, kundi mag-press toward ka sa pagkakatawag sa ng Panginoon. Minsan nangyari rin yan sa akin, nagda-doubt ako, tinawag ba talaga ako ng Panginoon, worth it ba ako, deserving ba ako? Wala naman talagang deserving sa atin. 'Di ba? Wala naman talagang worth it sa atin. Lahat tayo ay makasalanan. Pero ang Lord hindi nagkakamali sa pagtawag sa atin. Once the Lord calls us, He equips us. The Lord hindi siya tumatawag ng perfect kasi wala naman talagang perfect sa atin. Pero the Lord sees our hearts. Kita ng Lord yung puso natin. At enough yun sa Panginoon for us to call para tayo itawagin niya at i-lead niya tayo sa Kanya. Kasi ang gusto lang naman talaga ng Lord is makipag-fellowship tayo sa Kanya. Nabasa ko nga sa listening prayer, meron nung babae, no, nung tatanong siya sa Panginoon, ang sagot lang ng Panginoon sa kanya, I just would like to be with you. Ganun lang ang Lord. Gusto niya lang to be with us. So, hindi mo kailangan mag-perform na kailangan ang dami-dami mong ginagawa sa church. The Lord would like Him to be with us lang. So, ibig sabihin nun, quiet time, devotion, prayer to God, you and Jesus Christ alone. Yan, sabi ng Filipos chapter 3:13-14, mga kapatid, hindi ko pinapalagay na nakamit ko na ito. O si Pablo na yan, idol natin yan, di ba? Pero sabi niya, hindi rin niya pinapalagay na nakamit na ito. Ngunit isang bagay ang ginagawa ko. So meron pa rin struggle si Paul. Kahit na one-third of the New Testament siyang sumulat, ginagamit na siya mightily ng Panginoon, marami na siyang souls na nalilid sa Panginoon, nangangaral ng salita ng Diyos. Habang nililimot ko, o temo ha, katulad natin, tao rin kasi siya, habang nililimot ko ang nakaraan at sinisikap na marating ang layuning nais kong makamtan, nagpupunyagi ako patungo sa hangganan upang makamtan ang gantimpala ng pagkatawag sa akin ng Diyos sa pamamagitan ni Kristo Jesus ang buhay na nasa langit. Ang ginagawa niya, he is forgetting what is behind the past and straining toward what is ahead. So ganun ka kaganda yung way of thinking nitong si Paul. Hindi niya binabalikan yung nangyari in the past, kundi sinisikap niyang magampanan yung pagkakatawag sa kanya ng Panginoon. So in the same, ganun din tayo. Mag-press forward po tayo. Huwag po nating tingnan yung nangyari in the past. Yan, ang conclusion po sa atin tonight, the new year is not just about turning a calendar page. Di ba ganon? Okay, pag New Year, meron kami bagong kalendaryo from DIY. Di ba ganon? Akala natin, okay, New Year na, kailangan ko ng bagong calendar. Hindi po ganun yun. It is about embracing God's new work in our lives. Dapat ganun ka. Meron kong anticipation, mo yun, excitement, na Lord, naniniwala ako na may magandang bagay ka, mas mabuting bagay ka pang gagawin sa akin in the coming years to come. You look forward to that kasi mabuti ang Diyos natin. Ang Diyos na pinaglilingkuran natin is a good, good God, a gracious God. He is the God of fresh starts, renewed strength, and a forward movement. So as we trust the Lord, we can step into the future with confidence and hope. So how are we going to apply this? Number one, mag-reflect ka sa area ng buhay mo where you need renewal. Ano ba sa area ng life mo yung kailangan mo ng renewal? Emotions ba to? Spiritual ba to? Um, Physical ba to? So, kailangan ma-identify mo yon. Ano ba yung part ng life mo na kailangan mo ng renewal? Even in your finances, di ba? Sa pag-aaral mo ba? Sa trabaho mo? And then pangalawa, sana mag-commit ka. The term here is commitment. Commit to daily prayer and scripture reading as our foundation for the next year.
So, alam niyo napakahalaga talaga na meron kang daily walk sa Panginoon na nagpe-pray ka kay Lord and nagbabasa ka ng salita ng Diyos. Kasi doon mo talaga mapapakinggan yung tinig ng Panginoon kung anong gustong ipagawa sa ng Lord. And then kailangan meron kang one spiritual goal. Kung bago ka pa lang kay Lord, siguro isa lang muna, focus ka sa isa. Be perfect. Magpalalim ka sa pananampalataya mo sa Panginoon. Stronger service. Yan, kung nagsiserve ka na kay Lord, so gawin mo pang mas stronger yung pagsiserve mo kay Lord. And then consistent fellowship. No mo yung pag-attend lang ng online Bible study, once a week lang naman, online na nga. So lagi kang umattend. And then once a week lang din naman yung Sunday service, umattend ka na lang lagi. Unless, syempre may mga emergencies, may sakit ka, so okay lang naman po yun. Pero yun nga, dapat meron kang spiritual goal. And then sabi dito, pursue it intentionally. Pag sinabi intentionally, sasadyain mo talaga. Pag kasi intentionally, may sacrifices, 'di ba? Minsan nagsasacrifice ka ng finances, nagsasacrifice ka ng time, 'di ba? Ng skill mo, ng ability mo, 'di ba? Ng convenience mo, ng comfort mo, na salit na ipapahinga mo na lang pero ibibigay mo sa Panginoon kasi you love the Lord. So it has to be intentional. So ang ating pong challenge tonight, again, no more looking back. Again, past is past. Forget the past. Step forward in faith, for God is making all things new. Panginoon, salamat Lord sa gabing ito sa mga salita na aming napakinggan. Salamat Lord na we can embrace the new year na merong pag-asa, na andun ang aming pananampalataya because our God is a good, good God, a gracious God, a loving God. Salamat Lord na tinuturoan nyo kami nakalimutan na nangyari in the past, sa mga past hurts po namin, past pains, past failures, Panginoon, mga past sins na nagawa namin, Lord God, and we look forward sa maganda niyo pong plano po sa amin for this coming year. Alam namin, Lord, na individually, personally, mahal niyo po kami, O Father God. Meron kang individual calling sa amin, Lord God, and we pray na magawa po namin ito all for glory, Panginoon, by your grace, O Jesus. Turungan, samahan, gabayan niyo po kami, Panginoon, for this coming year. Sa inyo pong pagpagsamba sa pangalan ni Jesus. Amen.